Hello guys! At ito naman po si Tita Gina para ihatid sa inyo ang 5 agenda ng Department of Education or ang 5-point agenda na isasali natin sa wikang Pilipino. Sa number 1, maayos na kapaligiran sa pagkatuto o learning environment. Nais nito or layunin nito lumikha ng ligtas, inklusibo o epektibong mga silid-aralan at pasilidad para sa mga mag-aaral. So kabilang dito ang maayos na pagpapalinis ng mga kapaligiran lalo na't ngayon panahon ng mga may sakit katulad ng sakit na dengue. Kaya aalisin natin lahat ng mga bagay na maaaring pamugaran o pag-itlugan ng mga lamok sa ating kapaligiran. Ang 5-point agenda ay mula sa pamumuno ng ating kasalukuyang Sekretary ng Edukasyon na Secretary Sani Angara. Number 2, ang pangalawang punto sa 5-point agenda ay ang number 2, kapakanan ng mga guro. So, nais nating matutukan ang kalagayan ng mga guro, mga benepisyo, mga bagay, mga concern issue na kanilang kinakaharap, kabilang ang benepisyo, workload at professional development. Number 3, kabuuang kaayusan ng mga mag-aaral, pagtiyak sa holistic development ng mga bata, pisikal, emosyonal at mental na kalusugan. Number 4 sa 5-point agenda ng DepEd ay ang pagpapabuti ng kalidad ng pagtuturo sa lahat ng anyo. So, nais natin itong mapabuti ang pagde-deliver ng kaalaman katulad ng face-to-face, learning delivery, blended learning delivery, module learning delivery, or digital learning or online classes. At ang pinakahuli sa 5-point agenda ng edukasyon ay ang manggagawang handa sa hinaharap. So, nais nating ihanda ang ating mga mag-aaral. Ihanda natin ang ating mga mag-aaral na maging problem solvers, critical thinkers, at globally competitive professionals handang humarap sa gawain o sa trabaho para sa hinaharap o para sa kanilang kinabukasan. Ang agenda na ito ay nakaangkla sa mga pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. or sa kanyang State of the Nation address at binigyang diin din ni Kalihim Sani Angara ang agarang aksyon para sa bawat punto para bago matapos ang 2024 ay maisagawa na ito. At uulitin po natin ang 5 punto ng agenda ng DepEd. 1, maayos na kapaligiran sa pagkatuto. Number 2, kapakanan ng mga guro. Number 3, kabuuang kaayusan ng mga mag-aaral. Number 4, mahusay na paghahatid ng pagkatuto. At number 5, manggagawang handa sa hinaharap. Kaya ang naisin ng ating Departamento ng Edukasyon ay maibigay ang lahat ng mabubuting steps or aksyon para sa ikatututo ng ating mga mag-aaral. Kung kaya sa ating paaralan ay sinisikap po natin na mapabuti, ma-training ang ating mga guro para mas lalong epektibo ang kanilang pagtuturo. Ganun din ang ating paaralan na handa ito maging maayos at ligtas para gamitin
ng mag-aaral ang mga ancillary rooms like computer room, library hub, mga gamit sa science equipments para sa kanilang science experiments, at iba pang mga gawain na makakatutulong sa kanilang pag-aaral. At iyan po ang lahat ng ating ginagawa sa ating paaralan ng Santa Cruz BBD Elementary School na naka-align or nakaangkla sa 5-point agenda ng Departamento ng Edukasyon. At ito ang mga konkretong halimbawa ng mga proyekto na ginagawa natin sa ating paaralan upang matugunan natin ang 5-point agenda ng DepEd o Department of Education. Number 1, sa maayos na kapaligiran sa pagkatuto, meron tayong sinatawag na Brigada Eskwela Plus. So dito sa Brigada Eskwela Plus, hindi lang tayo naglilinis, physical clean up, Number 2, kapakanan ng mga guro. Ang halimbawa ng ating proyekto dyan ay ang Wellness Wednesdays. Etong Wellness Wednesdays ay regular na meron tayong mental health meeting at gawain, faith-based reflection. So, isang reflection, pagbibigay ng magandang sharing at panalanginan para sa mental at wellness ng mga guro. Number 2, digital coaching circles. Pwede tayo mag-peer mentoring gamit ang online platform para sa pwedeng counseling or pwedeng makausap. Upang mapag-usapan ang mga bagay-bagay na nagpapabagabag o nagiging worry. Kasama rin dito yung pagsusuri at pagbabalanse ng teaching load at titiyaking walang overload sa mga load ng mga guro upang maibigay ang tamang pagtugon sa kapakanan ng mga guro. Number 3, kabuuang kaayusan ng mga mag-aaral. Dito natin ipinapasok ang aral program o remediation at tutoring para sa struggling learners. Number 2, meron tayong child protection and safe spaces campaign. Sinasanay natin ang mga guro at magulang sa pangangalaga sa ating mga kabataan. Number 3, Holistic Learner Development Week. Meron tayong panahon para sa spiritual formation at socio-emotional learning and life skills ng mga kabataan.
At sa number 4, mahusay na paghahatid ng pagkatuto, maaaring ayusin natin yung ating curriculum mapping and localization para naka-align ito sa local context ng ating kapaligiran. Meron tayong learning toolkit, mga video lessons, modules, at offline or online resources. Meron tayong instructional leadership, bootcamp para sa master teachers at school heads, gagamitin ang PPST strands. Okay? And sa number 5, at sa number 5, manggagawang handa sa hinaharap. Usually, ito ay ginagawa natin sa senior high school at saka sa high school. So, meron tayong program review para ma-review sila para sa mga gagamitin nila sa kanilang college or labor market needs. Meron tayong collaboration with TESDA, LGU, and industry partners. At yung ALS integration program, pinapartner sila or tinutulungan din natin yung out-of-school youth na gustong bumalik sa formal education. Okay, so salamat. Ito po ang ating mga ginagawang proyekto aligned sa 5-point agenda. And for more videos on schools and teachers, subscribe to Jewels of Gina o Gina Yonke channel. Thank you for watching. God bless everyone.